with our technical, vocational, and livelihood tracks with the following strands: ICT, Information and Communication Technology, Industrial Arts. Wait, there's more. Ileana Bayview College also offers SHED-recognized programs that match your potentials. 4-year Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies, Bachelor of Arts in Theology, Bachelor of Science in Social Work, 2-year Associate in Computer Technology. Come and visit us now at Tenario Street, Balangasan District, Cagayan City, or contact us at 062-215-4176 and look for our admission officer. Enrollment period starts on June 10, 2024 and class starts on July 29, 2024. Looking for a career that can take you places both here and abroad? Start your journey with Crestview Technical Vocational Institute and Assessment Center Incorporated, proudly TESDA accredited. We offer top-notch programs to launch your career. Computer System Servicing NC2, be the go-to IT expert. Bread and Pastry Production NC2. Oras na to mga ka-RN. Alas 12:44 linigapon sa itong tulumanon ang radyo natin balita. Mga balita gikan sa rehiyon, tibok suporta nga gihatag sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9. Pinaagi sa Regional Director Brian Babang sa formal nga pagbukas sa Balay Silangan Reformation Center sa lungsod sa Alicia nga magpalig-on sa rehiyon sa commitment sa community-based drug reformation. Ang Balay Silangan nagtinguha sa paghatag og holistic interventions alang sa mga drug offenders nga kusa nga misurrender. Lakip na ang values formation, spiritual nga giya, livelihood skills training og mga programa alang sa reintegration sa komunidad. Sa iyang mensahe gipasiugda ni Director Babang nga ang pagbukas sa maong sentro sa usa ka laka nga nagtuman sa mandato sa ahensya nga dili lamang pagpangdakop ang hisgutan, palakit usab ang paghatag og kahigayunan para sa kabag-uhan o kaluwasan sa mga katauhan dito sa kini nga pamaagi aron nga makahimo og mas luwas og drug-free nga mga komunidad. Usab ni Director Babang ang local government unit sa Alicia. Usab sa municipal mayor ni ining si Honorable RD Moasa Alhaj sa aktibo nga pag-implementar sa mga programang nag-una sa pag-ayo, pagbag-o, paglambos kinabuhi sa mga residente. Isiguro usab sa PDEA RO9 ang padayon nga technical nga suporta, monitoring og advocacy assistance aron nga masiguro ang kalampusan o kalungtaran sa programa. Ang pagtukod formal nga pag-abli sa Balay Silangan Reformation Center dito sa Barangay Poblasyon. Kagahapon adlaw nga adunay 27 na ka mga unang enrollees timaan sa usa ka dagkong milestone sa rehiyon batok sa droga. Nagpasiugda nga ang tinuod nga kalambuan nagagikan sa panagiusa sa enforcement, rehabilitation, reformation og ang community engagement. Sa itong mga balita, mga car and misaka na skapin 8.8 bilyones kung 8.8 billion ang ginapangita
balita karon nga buhi sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga may kalabutan sa maanomalya nga proyekto sa flood control. Dahil sumalap mismo ni Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza ang total nga tax liabilities nga nalambigit sa kontrobersiya nga bidangat na og 8.8 billion. Kaya nga nagpunting sa pagkahuman sa formal nga pagsubite sa kamanihan sa ikanapulog duha ka kasong kriminal sa Department of Justice batok sa mga individual nga giingong nalambigit sa anomalya. Dugang pa niya dili pa kini mao ang katapusan. Kay sigurado pa nga mosunod ang dugang pang mga kaso samtang nagpadayon ang ila pang mas lawom nga investigasyon. Ipasakahan usab karon og kaso sa Bureau of Internal Revenue kon BIR og kaso nga tax evasion og ang pagsubiti og dili saktong impormasyon o tax report ang SYMS Construction Trading o ang 1 Million Construction Corporation. Nakikusab sa mga giatubang og kaso mao si Sally Santos, proprietor kon tag-iya sa SM kon SYMS Construction. Wala ni Commissioner Charlito Martin Mendoza nagsugod ang reklamo sa ilang pagkadiskubre nga ang milyon-milyon nga kantidad sa mga proyekto nga gi-award sa mao nga kumpanya wala gayud tinuod nga gihimo kundi mga ghost project lamang. Tungod ini nagtuo ang BIR nga kung walay aktual nga proyekto, klaro nga peke o fictitious ang gisubmit nga tax declarations. Posible nga maatubang sa mga gireklamo ang hasta na pulo ka tuig na nga pagkabilanggo o na pagpamatuod nga ang ilang pagkasala, paglikay sa pagbayad og sakto nga buhis. Alas 12:48 mga Karen padayon sa itong mga balita. Formal usab nga misumiti karon ang Department of Public Works and Highways o ang Independent Commission for Infrastructure kon ICI ang ilang rekomendasyon sa Office of the Ombudsman alang sa posibleng plunder graft o uban pang kaso batok sa kaning Ako Bicol Representative Zaldico o pito pa ka mga magbabalaod may kalabutan sa mga anomalya sa infrastructure projects gikan sa 2016 hangtod sa 2024. Base sa joint referral report sa DPWH ug ICI, lakip si Kong nga nalambigit sa FS Company Builder Supply. Inapilo saba sa posibleng kaso niini sila si Bulacan 2nd District Representative Agustina Dominic Pancho sa CM Pancho Construction Incorporated, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara sa JLL Pulsar Construction Corporation, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas sa Bumitrix Development Corporation, o Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Panusaban ini ang tulupa ka mga party list lawmakers na sila si Representative Edwin Garjola sa CWS Party List, alawam kini sa Newington Builders Incorporated, Representative James Ang Jr. sa Uswag Ilonggo Party List, ilawom sa IBC International Builders Corporation o Alencon Development Corporation, Representative Journey Jet Nisay sa Pusong Pinoy Party List sa JVN Construction and Market Trading. Kauban ko na sa maong nga referral ang naglakip sa libuan og 300 ka mga infrastructure projects nga girepresentar usab sa mga opisyal sa DPWH ug ICI nga kahon-kahon nga ebidensya sa ombudsman. Yato pang Miyerkules sa hapon. O sumala pa ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. nga ang maong nga mga magbabalaod posibleng nagkalapan sa Code of Conduct of our Government Officials o sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gipasangat usab karon ni kanhi Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang pagpahunong matod pa ni First Lady Liza Araneta Marcos sa investigasyon sa Kamara may kalabutan sa sobrang taas nga presyo sa sibuyas tungod kay nahilambigit niini ang iyang igsuon nga si Martin Araneta. Sumala pa ni ko ni atong 2022 nagsugod ang investigasyon sa Kamara tungod sa kalit nga pagsaka sa presyo sa sibuyas o dito usab na ugmad ang pangalan ni Martin Araneta isip usa sa mga nagkontrol sa importasyon ni ini. Gidugang pa ni ko nga ang presyo sa sibuyas miabot og 800 ka pesos hangtod sa 1,000 kada kilo.
Data magsibuyasan niyo Samtang ang tukmang presyo unta 80 pesos lang. Ang presyo sa bugas usab sumala pa niya misaka tungod sa parehas nga manipulasyon. Tungod diini giingon ko nga gipatuga ko na gipahunong sa Quinta Committee o sa Superfood Committee nga gipanguluhan ni kanhi Albay 2nd District Representative Joel Salceda ang investigasyon sa pagpasaka sa presyo sa sibuyas o gisundad usab kini ang kaso sa atoang bugas. Samtang dugang pa sa ato ang mga balita, mga ka-RN. 8 minuto sa dilpa nga launa sa ato mga balita gikan sa gawas sa naso dito sa Hong Kong. Mukabat na 36 ka mga tao ang napatay sa usa ka dako nga sunog nga nigawas sa usa ka apartment complex dito sa Hong Kong. Sumala pa sa Hong Kong Chief Executive John Lee, gawa pa nila hingpit nga napalong ang mao nga sunog. Palong na punto karon no. Kapin sa 279 ka mga tao ang kasamkanan pangita di posible nga na-trap sa mao nga building. Samtang 29 ka mga taong gidala sa ospital lakip ang 7 ka mga kritikal ang kahimtang. Gipahawa usab sa otoridad ang mga residente sa Wangfu Court sa Taipo diin na nagsugod ang mao nga sunog. Ang tibuok complex adunay 8 ka tower nga 31 ka andana o kapin 2,000 ka mga residential units. Isugdan ang ko na ang mao nga sunog pasado alas 3 sa hapon o dali kini nga mikatag uban sa uban pang bahin sa mga building. Cinco minutos sa dili pa nga launa mga ka-RN ato ang tulumanon nato kanatos may kabubuton sa Paloma Multimedia Services na nukada nga to ang pagsibya diri sa Barangay Tawagan Sur ning Dakbayan sa Pagadian ang atong radyo natin balita inyong mabati. Lunes ato sa adlaw nga Biyernes alas 12 ato na launa ang takna sa hapon. Musunod usab ang programa natong drama sa DZRH ang In His Time. Usa sa mga best radio drama program sa kauluhan. O gusto na sa mga programa nga tugstugan o chillax time kauban sa ato mga DJs gikan sa kauluhan o ingon na usab at ang isab niyo ato mga programa uban na mga ka-RN sa radyo natin Pagadian. Din lang sa 91.9 radyo natin FM ato ang pasensya gamay no sa ato ang gamay nga mga technical difficulties. Kay murag gipangkubi ngali. Bunang kubion sa namo ni karon. Nevertheless, salamat sa ato ang mga live viewers sa RN News Pagadian ug sa 91.9 radyo natin FM Pagadian ug sa ato usab nga mga mahilig balanta sa YouTube na po tayo official YouTube channel sa 91.9 radyo natin Pagadian official. Anawala ninyo na din ha mga ka-RN kung doon na mo gusto nga kanang i-review o lang taon balik sa ato ang mga programa. Para matayong oras pagpadayon sa atong tulumanon, kinilalaman yung higalas kahanginan. Waway Belan, daghang salamat sa iyong pagpaminaw, maayong udto kanatong tanan. KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas,